Para po sa pagbabasa ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos, buksan niyo po ang inyo pong mga Biblia sa sulat po ni Santiago or the letter of James. At ang pag-aaralan po natin at para po sa ating scripture reading ay James 2 verses 1 to 13. James 2 verses 1 to 13. I will be using Legacy Standard Bible. Chapter 2 verse 1. My brothers, do not hold your faith in our Lord, in our glorious Jesus Christ with an attitude of personal favoritism. For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in bright clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes, and you pay special attention to the one who is wearing the bright clothes, and say, you sit here in a good place, and you say to the poor man, you stand over there or sit down by my footstool. Have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil thoughts? Listen, my beloved brothers, did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs of the kingdom which He promised to those who love Him? But you have dishonored the poor man. It is not the rich who oppress you. Is it not the rich who oppress you, and they themselves drag you into court? Do they not blaspheme the good name by which you have been called? If, however, you are fulfilling the royal law according to the Scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. But if you show partiality, you are committing sin, being convicted by the law as transgressors. For whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. For he who said, do not commit adultery, and also said, do not murder. Now, if you do not commit adultery, but murder, you have become a transgressor of the law. So speak and so act as those who are to be judged by the law of freedom. For judgment will be merciless to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. Tayo po ay pwede nang magsiupo. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, soberano, merciful, our triune God, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito sa kabila po ng pakikipaglaban namin, ng battle namin against our own remaining sins and the sins of the world, ay narito po kami bilang kasama sa inyo pong mga itinakda ang araw po ng kapahingahan, kung saan hindi lamang po namin sineselebrate ang glorious creation, but the glorious new creation established by Christ. At ito pong mga elemento ng aming pagsamba ay tangible expression of Christ's kingdom and His gracious salvation. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na ang pag-aaral ng inyo pong salita ay pruweba na hindi po kayo isang tahimik na Diyos, kundi kayo po ay nagsasalita sa amin sa pamamagitan ng ordinaryo mong salita. Ito po ay pagpapakita rin ng inyo pong pagmamahal sa amin dahil kayo pa rin po ay nagsasalita sa pamamagitan ng simpleng pangangaral ng inyo pong salita. Kaya samahan niyo po kami sa pangangaral po ng inyo pong mga salita. Nawa po ang nagpapatuloy na gawain ng banal na Espiritu ay mapasa amin to illuminate our minds at gawin pong effective and powerful ang inyo pong salita. Natanggapin namin ito ng mayroong pag-ibig sa inyo una sa lahat at pag-ibig sa aming kapwa mananampalataya.
At ito pong pangangaral na ito ay maluwalhati ang aming Panginoong Hesukristo, kung saan ito po ang intensyon ng gawain ng banal na Espiritu. Kayo lamang po ang mag-glorify sa aming mga pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Imagine niyo po na isang Sunday, pumasok po kayo dito sa RBCM at pagkakita niyo po doon sa RBCM, may mga label yung mga upuan natin, yung mga nasa unahan, ang nakalagay, ang makakaupo lamang dito ay 100K, yung mga 100K ang sweldo per month. Makikita niyo yun sa inyong upuan. Dito yung maupo, yung may 100K ang salary per month. Nakakatawa po ito, pero alam niyo po ba na nangyari po ito in the history of Christian faith. At ito pong account na ito ay nabasa ko nung binabasa ko yung Selling Jesus na book noong pong 17th century hanggang 18th century sa Europa at Amerika. Ay ipinatupad po ng maraming simbahan ng tinatawag na pew rents. Ang idea po nito ay para masustain nila yung kanilang church at para yumaman yung church, pinaparentahan nila yung mga upuan, and according po doon sa account, yung mga upuan ng mga mayayaman ay may kandado, nakalak, bubuksan lang yon para doon sa mga mayayaman. At ang mga mahihirap po o mga stranger naman ay pinapapunta doon po sa pinakalikod ng church or sa balkonahe lamang upang doon sila umupo. Kaya yung pong mga sa lumang record may tinawag po na free seats. Ito yung pangmahirap. So ganun po yung ginawa dito sa idea ng pew rents. Kaya po yung sistema nila ay hayagang nagsasabi na ang mayaman ay nasa magandang lugar o doon sa magandang upuan at yung mga mahihirap ay nandoon sa likuran or nasa paanan. So naging napakatindi po nung discrimination na ito noong 1860. Pero may isa pong group of Christians sa New York na nagprotesta at humiwalay sa ganitong sistema. At ito po ay pinangunahan ni Benjamin Titus Roberts. Akala ko dati yung Free Methodist ay dahil Arminian sila, akala ko free will. Yun pala, yung Free Methodist Church, ang historical na pinanggalingan noon, dahil sila yung lumaban dito, na inoffer nila yung kanilang mga upuan, yung kanilang mga pews, as free. Inoffer nila ito as free, walang bayad, walang kandado sa mga upuan. Ito po mismo yung issue, doon po sa ating binasa, ito po mismo yung issue na kinakaharap ni Santiago at itinatama ni Santiago dito sa bahagi po ng ating binasa. Ito po yung kasalanan ng favoritism or partiality. Wala man po tayong bakal na kandado dito sa ating church na wala namang nakalagay na label na yung malalaki lang yung sweldo ang pwedeng umupo dito. Pero pero makikita natin na nananatili pa rin ang kasalanan ng partiality or favoritism sa isang iglesia. Pagkatapos po ipakita ni Santiago sa uling bahagi ng chapter 1 na ang buhay na pananampalataya ay nakikita sa pag-ibig sa kapwa. Nagpatuloy po siya sa kanyang main theme, ang patungkol sa pag-ibig sa kapwa. So, di ba, ipagpapaliban po muna natin yung ating regular series sa Hebrews at tayo po ay kukuha dito. Sa tuwing po ako ay kukuha maliban dun sa Hebrews ay nangangaral po tayo sa Santiago. Napag-aralan po natin na ang Santiago, ang pinakatema dito is justification by faith alone is not a part or napapatunayan sa mabubuting gawa. Yung faith na buhay na totoo, ito ay napapatunayan sa ating kabanalan. At dito po, yung issue na tinatakil dito na yung katunayan ng totoong pananampalataya
ay yung pag-ibig sa kapwa. Sa chapter 1, 19 to 20, nabanggit na niya po ang kasalanan ng pagkagalit. So connected po itong mga kasalanan na ito, yung huling bahagi ng chapter 1, ito ay patungkol sa pagkagalit. At dito po sa ating binasa, ito naman po ay patungkol, gaya ng nabanggit ko, ay patungkol sa kasalanan ng pagtatangi or partiality. Para lang magkaroon po tayo ng working definition, ano ba yung ibig sabihin ng partiality or favoritism? Kunin ko lang po yung definition ni Craig Blomberg sa Sonderban Exegetical Commentary. Sabi ni Craig Blomberg, favoritism is a descriptive word for showing partiality. It literally means to receive someone according to their face. So yun daw po pala yung favoritism or partiality na pinapakisamahan mo ang isang tao according to his or her face, yung kagandahan ng kanyang itsura. Makikita po ulit natin na para maiwasan nila ang kasalanan na ito, kagaya ng ginawa ni James sa previous chapter, hindi po abstract na generic na tagapagturo si Santiago. Si James po ay nagbibigay ng isang specific example para maging concrete. Ano ba yung kanyang itinuturo? Ano ba yung gusto niyang ituro? At ang ginagawa po dito ni Santiago, dito sa ating binasa sa chapter 2, ay ginaya niya yung paraan ng pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. Kung maaalala niyo po, ang Panginoong Hesukristo ay nagtuturo siya sa paraan ng pagkukumpara para maipakita yung pinaka-point. Nagkukumpara ng dalawang bagay. So yun po ay regular na paraan ng pagtuturo ng Panginoong Hesukristo. At ito po yung ginagawa dito ni Santiago. Para maipakita yung kanyang point, nagkukumpara siya ng dalawang bagay na magkasalungat. At dito po, natakil na rin niya ito sa chapter 1, verses 9 and 10. Ito po ay patungkol sa distinction ng pagiging mahirap at pagiging mayaman. So yun po yung sitwasyon ng iglesia na sinusulatan niya, na mayroong mga mayayaman, mayroong mga mahihirap. At dito po ay nagbigay siya ng specific na pangyayari o senaryo na maaaring nangyayari na sa kanilang mga pagtitipon. Kaya po sabi sa verses 2 and 3, sapagkat kung pumasok sa inyong pagtitipon ang isang taong may gintong singsing na sa mga daliri at may magandang kasuotan, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit, at inyong pinansin ang may suot ng damit na maganda, at sinabi, maupo ka rito, at sa dukha ay iyong sinabi, tumayo ka riyan, maupo ka sa ibaba ng tuntungan ng aking mga paa. So maaari po na nangyayari na itong senaryo na pinakita ni Santiago, ni James, na sa kanilang pagtitipon ay may pumasok na maganda yung suot at pinaghiwalay. Doon sila, kagaya doon sa pure rents na pinaghiwalay, yung mayayaman doon sa magandang upuan at yung mga mahihirap ay doon sa pangit or sa pinakadulo. Makikita natin dito na yung kasalanan na dinidil dito ni Santiago ay mayroon silang magkaibang trato sa magkaibang uri ng antas ng pamumuhay. Yun yung specific sin na dinidil ni Apostle James. Kaya yung pong pinaka-point niya ay makikita po natin sa verse 1. Yun po yung sinabi sa verse 1. Sabi ni James sa verse 1, mga kapatid ko, huwag kayong magkaroon ng pagtatangi habang tinataglay ninyo ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. So ang sinasabi dito ni Santiago, ang panagot sa sin of partiality or favoritism is the gospel of Christ. At dito po sa chapter 2 verses 1 to 13,
kinuha, binanggit ni Santiago yung ilang mga facets of the gospel, yung sovereign election of God and God's mercy. So ito yung bahagi ng ebanghelyo para malabanan, para maituwid ang kasalanan ng favoritism. Ipinaalaala ni James ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya po ang message po natin for this morning, the sin of partiality is contrary to our faith in the gospel of Jesus Christ. And it is corrected by returning to the truth of God's sovereign election and mercy. Ang kasalanan ng pagtatangi ay salungat sa ating pananampalataya sa Ebanghelyo ni Jesucristo, at ito ay naitatama sa pamamagitan ng pagbabalik sa katotohanan ng pagpili at kahabagan ng Diyos. Yun yung malinaw na panagot doon sa kasalanan ng partiality. Ibinalik ni Santiago, ni James, ang iglesia na ito sa kadakilaan ng Ebanghelyo. At specifically, may dalawang bagay na pinapakita dito si James upang malabanan natin ang partiality. Una po, ang pagpili ng Diyos, God's sovereign election. And secondly, ang awa ng Diyos, the mercy of God. So madali lamang pong piliin, God's election and God's mercy. So yun yung tinakel dito ni Santiago. First thing na pwede po nating makita dito, ang pagpili ng Diyos or God's election. Sa verses 3 and 4, ipinakita ni James ang isang specific scenario. Yung pinakita ko kanina sa kanilang pagtitipon, sabi niya doon na may dalawang uri ng tao na bumisita sa kanilang kalagitnaan. Yun yung isang mahirap at isang mayaman, at iba ang pakikitungo nila doon sa mayaman at sa mahirap. Hindi naman issue po kung yung mayaman na tinutukoy dito ay Kristiyano o hindi. Hindi po yun yung issue. Pero malamang, hindi ito mananampalataya dahil malinaw na ito ay bisita lamang. Malamang, I assume na hindi ito believer yung mayaman na ito. Subalit ang malinaw po dito na siya ay napakayaman. Di ba, mayroong gintong singsing, nagpapakita yon, yung kanyang damit ay sobrang ganda, magara. So nagpapakita yon ng mataas na status niya sa society. Maaaring siya ay isang mataas na tao sa kanilang lugar. Maaaring siya ay isang politician. So yun yung unang tao na binabanggit niya na pumasok sa kanilang church, isang mayaman, napakayaman na tao. Ang ikalawang bisita naman nila, sabi doon, at may pumasok ding isang dukha na may hamak na damit. Yung word po na hamak is parang nakahubad, parang pulube. Yun yung contrast dito na ginagawa ni Santiago. Yung isa mayaman, maganda yung damit. Yung isa ay hamak ang damit. Ibig sabihin, parang pulube. Pinapakita dito na hindi lamang basta mahirap ang taong ito, kundi yung language na ginamit na may hamak na damit ay may tuturing na pulube dahil ang ibig sabihin po noon ay napakaruming kasuotan. So yun po yung sense ng language. At dahil sa magkaibang antas ng kanilang pamumuhay, magkaiba rin ang kanilang trato sa dalawang uri ng taong ito. Binasa na natin, sabi doon, at inyong pinansin ang suot ng damit na maganda at sinabi, maupo ka rito. Ibig sabihin, yung mayaman may nakareserve na magandang upuan. At yung dukha, sabi doon, tumayo ka riyan or maupo ka sa ibaba, doon sa floor, sa tuntungan ng aking mga paa. So pinapakita yung napakababang antas ng taong ito. Ipinapakita po dito ni James na may special treatment ang iglesia na ito sa mga mayayamang tao or sa mayamang tao na tinutukoy nila. Ang sabi ni James sa verse 4, hindi ba kayo'y gumagawa ng mga pagtatangi sa inyong mga sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? So sila ang nagiging judge doon sa tao dahil nga
hinahatulan nila yung tao according doon sa status, nagiging hukom sila. Kung maalala nyo po, ginamit rin ni Santiago yung metaphor ng nagiging evil judge din sa pagsasalita, pang-islander. So ganun din, yung pagtrato nila ng magkaiba doon sa mayaman at mahirap ay nagiging above din sila sa Diyos. Mas nagiging mataas sila sa Diyos. Kaya ang sinabi ni Santiago, nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip. At para maitama ni James ang kasalanan ito, ang ginawa ni James ay bumalik siya kung sino ang Diyos. Ano yung karakter ng Diyos na kanilang sinasamba? Verse 5, makinig kayo, minamahal kong mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga dukas sa libutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya? So para labanan yung kasalanan ng partiality and favoritism, ibinalik ni James ang iglesia na ito sa sovereign election ng Panginoon. Di ba ironically, yung mga Arminian, ina-argue tayo na may favoritism ang Panginoon dahil may pinili daw ang Diyos. Pero si James, sa Bible, yung mismong doctrine of election, ang pinanlaban niya sa kasalanan ng favoritism. Linawin lang po natin ang sinasabi dito ni James. Hindi sinasabi ni James na bagamat binanggit yung mahihirap, na lahat ng mahihirap ay kanyang pinili. Hindi yun yung ibig sabihin ni James na dahil mahirap ka, pinili ka ng Diyos. Hindi yun yung ibig sabihin ni James. Hindi rin sinasabi ni James na ang dahilan ng pagpili ay dahil mahirap sila materially. Hindi yun yung point dito ni James na porket mahirap ay automatically elected na. Tandaan natin that God is on the side of the poor, not because they are poor. Hindi dahil sila ay mahirap, but because they are responsive to Him and are near the kingdom. Particularly in this context, doon sa context na ito kung saan persecuted ang mga mananampalataya. Kapag ikaw ay nag-profess na si Jesus ang iyong king, ikaw talaga ay aapihin ng society, magiging mahirap ka talaga. Kaya yun yung konteksto nito. Sabi ni Craig Blomberg, yung isang commentator, sabi ni Blomberg, Isaac insists that James is not trying to draw attention to the economic poverty of its constituents, but to their low esteem in the eyes of the world brought about as a consequence of their religious faith. So somehow, providentially, yung kanilang pagiging mahirap ay ginamit pa rin ng Panginoon upang mapalapit sila sa pananampalataya. Sinabi rin ni Apostle Paul, 1 Corinthians 20, chapter 1, 26 to 27, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, pagpili pa rin, election. Kakaunti sa inyong matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. So, magkapareho yung sinasabi ni James at ni Apostle Paul na para hindi tayo tumingin sa katatayuan ng isang tao, paano natin siya ituturing, unknowingly, ganun po tayong mga tao na kapag may PhD, kapag mataas yung pinag-aralan, parang iba yung tingin natin, iba yung trato natin kaysa sa isang ordinaryo na tao lamang. Pero ang maganda dito sa ating talata, ang point natin dito, ang katotohanan ng pinili ng Diyos ang mga mahihina ay panagot sa kasalanan ng pagtatangi o partiality.
Ang pagpili ng Diyos ay wala siyang nakita sa iyo, hindi yung yaman mo, hindi yung pananampalataya mo, kundi siya ay sovereignly pumili siya before the foundation of the world. Hindi tumingin ang Diyos sa kalalagayan ng tao, hindi tumitingin ang Diyos sa kalalagayan ng tao, kundi ito ay nakabase lamang sa kanyang pagiging mahabagin. If God foresaw anything in us, it was not the strength of our faith, but the depth of our sin. Mali po yung sinasabi ng mga Arminians na kaya may pagpili ang Diyos, yung tinatawag nilang foreknowledge, na nakita ng Diyos in the future, na mananampalataya ka and therefore pinili kita. Ang pinopoint natin dito, kung may nakita man ng Diyos sa atin, hindi po yung pananampalataya, kundi yung kalagayan ng ating pagiging makasalanan. Nakita ng Diyos na tayo ay magkakasala. But despite of that, sa kanyang pagiging sovereign, sa kanyang pagiging merciful, pinili niya tayo in Christ. There is no partiality with God. His election rests only upon His sovereign good pleasure. Wala siyang nakita. Kung may nakita man siya, ito yung kasalanan natin. And despite of that, pinili tayo ng Diyos. Kaya sino po tayo bilang mga mere creatures para magtangi? Mayaman o mahirap, pare-parehas po tayong mamamatay at ililibing. Hindi na inescapable po ang kamatayan. Kaya sino tayo para magtangi? O magpakita ng special treatment sa mga matataas ang antas ng pamumuhay. Sino tayo? At tandaan po natin, maaaring sabihin ninyo na wala naman akong ganong kasalanan na tinuturing ko na mataas yung isang mayaman at iba yung turing ko sa mga mahirap. Pero yung pong sin of partiality ay may iba't ibang mga manifestation or expression. At ito po yung pwede natin, that sin to be mortified, dahil magkakaparehas tayo ng hilig, magkakaparehas tayo ng gustong hobby, maaaring may special treatment tayo sa ating kapatid kaysa doon sa isang kapatid na hindi ganun yung trip. In the sense na mas pinapahalagahan mo o lagi mong kasama ang isang specific na tao na ito or group na ito, dahil magkaparehas ko yun ng hilig. Hindi ko po minamasama yung mga magkakaparehas na hilig. Wala namang masama kapag may sinasabi ka ng inner circles. Wala naman po dong masama. Pero ang masama ay kung mayroon tayong magkakaibang pakikitungo sa ating kapwa mananampalataya. Tandaan po natin that favoritism is anti-gospel. Nagbibigay ka ng paghahati sa mga mananampalataya kung saan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay pinagkasundo niya ang bawat makasalanan sa Kanya, pero ikaw ay hinahati mo ang mga mananampalataya. At dito ay binalik ni Santiago ang kanyang mambabasa sa kautusan ng Diyos. Sabi sa verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautusang makahari ayon sa kasulatan, ibigin mo ang kapwa na gaya ng iyong sarili. So makikita niyo po dito yung ginagawa ni Santiago. Ibinalik ito muna yung unang point natin, yung pagpili ng Panginoon, yung sovereign election of God. Pero hindi lang doon. In-apply niya ng implikasyon pala kung tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay sumusunod doon sa kanyang kautusan. At yung summary ng kautusan, pwede natin itong i-summarize, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya bilang hamon sa atin, maiiwasan natin ang kasalanan ng pagtatangi kung lagi nating binabalikan kung paano tayo inibig ng Diyos. Kaya ibigin mo ang iyong kapwa mananampalataya, kung paano ka inibig ng Diyos.
Dapat mong itrato ang iyong kapatid, hindi dahil sa kung anong kanyang kalagayan sa buhay, hindi dahil kung magkaparehas kayo ng hilig. Ang pagtrato mo sa kapwa mananampalataya mo ay kung paano siya inibig ng Panginoong Hesukristo. At kung paano yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, ang implikasyon ng Ebanghelyo ay pagsunod doon sa kautusan na mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kaya itrato po natin ang ating kapwa mananampalataya, hindi na dun sa kanyang kasalanan. Ituwid natin siya sa kanyang kasalanan, pero kung siya ay totoong mananampalataya, itrato mo siya kung paano siya inibig ng Panginoong Hesukristo. Hindi sa kalagayan ng kaniyang buhay, kundi kung paano siya inibig ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang pagpili ng Panginoon ay hindi siya naghanap ng favorite. Ito ay sovereignly and powerfully pinili niya ito in love. At second point na pwede po nating makita dito, the mercy of God or ang awa ng Diyos. Sabi po sa verse 6 and 7, ngunit inyong hinamak ang dukha. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa inyo sa mga hukuman? Hindi ba silang lumalapastangan sa mabuting pangalan na tinawag sa inyo? Hindi naman po tinutukoy dito ni James na yung bumisita sa kanilang pagtitipon ay yun yung naghamak. Pwede itong gamitin ng mga communist, di ba, na parang communist dito si James, dinidiin niya yung mga mayayaman, hinahati. Pero hindi po yun. Ipinapaalala lang dito ni James kung ano yung ginawa sa kanila. Doon nga sa time before AD 70, sila ay persecuted at yung kanilang, naapektuhan nito yung kanilang economic life. Kaya yung mga mayayaman, in a way, pine-persecute sila. So, ni-remind ni James, hindi ba yung mga mayayaman, yung mga nag-alipusta sa inyo, kumaladkad sa inyo sa mga hukuman? Tandaan natin na hindi po kinukundina ni James ang kanilang pagiging mayaman. Hindi po yun na kayo ay mayaman and therefore evil kayo. Hindi yun. Kundi kung ano yung kanilang ginawa. Kinaladkad sila doon sa hukuman, I assume, dahil pa rin sa kanilang pananampalataya. Ipinapakita dito ni Santiago na ang mayaman na ito ay walang habag sa mga nangangailangan. Kaya sabi niya sa verse 7, hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na tinatawag sa inyo? Ibig sabihin yung pagiging Christian. So hindi po ito simpleng persecution, kundi ito ay Christian persecution. Nilalapastangan yung kanilang pananampalataya. Kaya pinaalala ni James kung gaano kapangit ang kasalanan ng partiality at paano nila ito malalabanan. At ipinaalala niya ang kahalagahan po ng kautusan. Nabanggit na po natin yung kautusan, pero mas i-elaborate po natin na hindi lang yung election ng Panginoon, kundi yung kautusan at ang kanyang mercy. Sabi sa verse 8, mabuti ang inyong ginagawa kung tunay na inyong ginaganap ang kautosang makahari or yung tinatawag na royal law. Nang ibig sabihin ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ano po ba yung kautosang makahari or tinatawag na royal law? May iba't ibang positions po ang mga scholars, di naman po magiging dogmatic dito, pero yung kanilang understanding dun sa term na royal law or kautosang makahari, yung view ng ibang mga commentators and scholars, the Torah as a whole, yung Torah, yung kay Law of Moses. Or, number 2, yung ibang view, the Torah as fulfilled and expanded by Christ. So, yun yung second position regarding dun sa royal law. Number 3 position, a new law given by Christ. May binigay daw na bagong kautusan si Christ. And fourthly, the specific love commandment, ayun lang daw yung tinutukoy doon na royal love. Yung specific commandment that love your neighbor as yourself. In my view, most likely, ang mas pinakatama dito, hindi naman po tayo maging dogmatic, pero for me, ang pinakatama dito ay yung number 2 position, the Torah
as fulfilled and expanded by Christ. So yun yung tinutukoy dito na royal law. Kumbaga yung yung 10 utos as read in the new covenant sense. Sabi ni James sa verses 9 to 11, subalit kung kayo nagpapakita ng pagtatangi, so pinakita niya na dapat kayo ay sumunod dun sa royal law or yung commandment as read in the light of the new covenant. At pagkatapos niya, sabi niya, subalit kung kayo nagpapakita ng pagtatangi, kayo ay nagkakasala at kayo ay inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. And then binanggit niya dan yung nangangalunya, hindi ka nangangalunya, pero ikaw ay papatay, ibig sabihin, ikaw ay lumalabag sa buong kautusan. Pinapakita dito, kaya mas tama yung number 2 for me, na pinapakita dito yung organic relationships ng mga kautusan, na iisang kautusan ito. Ginamit ni James yung mga specific sin, kagaya ng pagpatay, dahil doon po sa huling bahagi ng chapter 1, ito ay pumapatungkol sa pagkagalit. So, ibig sabihin, yung partiality ay kaugnay pa rin doon sa kasalanan ng pagkagalit. So, yun yung ginamit dito ni James, kaugnay pa rin yung kasalanan ng pagkagalit. Ang sinasabi dito ni Santiago, sila ay napaka-religious, tinutupad nila halos lahat ng mga utos, subalit nagkakaroon sila ng pagtatangi. Ang sabi ni James, hindi nila natutupad ang royal law or ang pag-ibig sa kapwa. Kaya ang ganda po ng exhortation niya sa verse 12, yung consistency sa ipinapahayag natin. Sabi doon, kaya't magsalita kayo at kumilos na gaya ng mga taong hatulan sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan, the law of freedom. Ang sinasabi doon ni James, mamuhay tayo na nahatulan na doon sa ebanghelyo. Mamuhay tayo consistently sa ebanghelyo na ipinagkaloob sa atin. Dalawang bagay po ang pwede nating makita dito, ipinapakita dito. Una, doon po sa binasa natin, na kapag ikaw ay lumabag sa isang, sinunod mo yung siyam sa 10 utos, pero lumabag ka sa isa, ay nalabag mo na yung buong kautusan. Ibig sabihin, ipinapakita dito na walang makakasunod ng perpekto sa kautusan ng Diyos. Kaya kung may kinakausap ako dito na wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, napakasakto ng talatang ito. Kung sinasabi mo na ikaw ay mabuting tao, hindi ka nagnanakaw, hindi ka pumapatay, pero nung bata ka pa, nangupit ka ng piso sa bulsa ng iyong nanay or ng iyong tatay, ang sabi ni Santiago, nagkasala ka sa buong kautusan. At ang pagkakasala sa buong kautusan ay hindi dahil lamang maliit yung aking ginawa. Piso lang naman yun, ba't ako hahatulan ng Panginoon? Hindi. Yung pagkakasala natin sa kautusan na hindi yung action itself, kundi sino yung object. Kanino tayo nagkasala? Sa isang banal, eternal at makapangyarihang Diyos. At piso man yun, sa hukuman ng Diyos, ang katumbas nito ay eternal na pagkakasala. Kaya kung wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, ang unang pinapakita dito ay wala kang magagawa upang ikaw ay ituring na matuwid sa hukuman ng Diyos. Hindi ang iyong mabuting gawa, hindi ang pagiging mabait, hindi ang iyong attendance sa iglesia, kundi ito ay makikita lamang natin, ang pinag-uusapan lang natin dito ay kung ano yung implikasyon ng Ebanghelyo. At magkakaroon lamang ng implikasyon ng Ebanghelyo sa iyong buhay kung ikaw ay may pananampalataya na sa Panginoong Hesukristo. Siya
na sumunod sa lahat ng sinasabi ng kautusan. At hindi lang niya sinunod, hindi lang siya nabuhay sa ilalim ng kautusan, tinanggap pa niya ang parusa, ang puot ng Diyos, ang parusa ng kautusan, upang kung sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, pag-aaring ganap. Kaya ang pinaka-problema mo ay hindi kung ikaw ay may sakit. Problema yun, pero hindi yun yung pinaka-problema. Ang pinaka-problema mo ay hindi dahil may problem ka sa office or wala kang trabaho. Problema lahat ng mga yan, pero lahat ng mga ito ay epekto lamang ng pinaka-problema mo dahil ikaw ay nagkasala sa isang banal na Diyos. At ang panagot sa ating kasalanan sa banal na Diyos ay hindi para magpakabuti ka sa trabaho. Hindi yun ang sagot. Hindi dapat ako ay maging mabuting nanay o tatay. Mabuti yun, pero hindi yun ang sagot. Ang tanging paraan upang ituring ka na ganap at matuwid sa hukuman ng Diyos ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa atin namang mga mananampalataya, bilang mga mananampalataya naman, ipinapakita nito na kailangan lagi natin ang habag ng Diyos sa ating pagsunod. Hindi pa rin po natin kayang perpektuhin ang pagsunod sa kautusan dahil tayo ay may remaining sins. Nagpapakita ito ng habag sa atin ng Diyos. Kailangan lagi natin ang biyaya at habag ng Diyos. Kaya ang sabi ni Santiago, sa ating pamumuhay, kumilos tayo at magsalita sa nahahatulan sa pamagitan ng kautusan ng kalayaan. Makikita po natin na may dalawang kautusan na binabanggit si James. Yung una, yung pinaliwanag ko, the royal law. Yun yung unang kautusan na binabanggit ni James. And then yung law of liberty, so second law. Sabi ni Douglas Moo, ano daw ba yung ibig sabihin ng dalawang kautusan na ito? Sabi ni Douglas Moo, God's gracious acceptance of us does not end our obligation to obey Him. It sets it on a new footing. Ganda nun. For the will of God now confronts us as a law of liberty. Ang ganda po nun. As an obligation we discharge with joy because we stand both forgiven and empowered by the by the Holy Spirit. Ang sinasabi dito ni Douglas Moo, and I believe yun din yung point ni James, na yung law, para sa isang mananampalataya, ito na ay royal. Hindi na ito kabigatan. At yung law ay liberty na. Hindi na ito pagkagapos, kundi ito ay kalayaan. At yung binigay na kalayaan na sa atin, ang sinasabi dito, ay kalayaan hindi para magkasala. Kalayaan hindi nakabigatan. Kalayaan magaan na, kalayaan ng pagsunod sa utos ng Panginoon. Ipinapakita nito na ang pagsunod sa utos ng Diyos ay sa liwanag na ng Ebanghelyo, kaya royal law na siya. Hindi na siya kabigatan, law of liberty. Dahil ito ay sa pamamagitan na tayo ay pinatawad na, kaya kahit gaano ka-imperfect yung ating obedience, ito ay katanggap-tanggap na dahil tayo ay forgiven na in Christ. At hindi lang yun, we are empowered by the Holy Spirit. Kaya maging maingat po tayo na ini-equate lagi natin yung ating imperfection as sinful. Hindi lahat po ng ating imperfection ay sinful. Of course, may remaining sin tayo, pero huwag nyo pong equate lagi. Halimbawa, nag-serve kayo. May joyful naman kayo, pero alam nyo na imperfect yon, and therefore may kasalanan kayo. Hindi ganon. Yung imperfection natin ay hindi equated agad sa pagiging sinful, kundi yun ay part ng pagiging mere creature natin. So,
Yung maganda yung sinabi ng mga Puritans na pagdating sa temptation, na hindi mo kasalanan kapag naiputan ka ng ibon sa iyong ulo. So, hindi mo yun kasalanan. So, yun yung mga panahon na may temptation, hindi ka perfect. Yun yung mga panahon kung saan magpapasalamat ka sa mercy ng Panginoon. Pero sabi ng mga Puritans, kasalanan mo na, sinful na to, kapag hinayaan mo nang magkaroon ng nest yung ibon sa iyong ulo. That's sin. Pero yung pagiging imperfect natin, hindi always sinful. It can lead to, pero asahan natin na yung mga imperfect, kasi kung sinful yun, yung mga imperfect works natin, hindi yun tatanggapin ng Panginoon. So, yun ay tinatanggap ng Panginoon dahil sa ating banal na espiritu. Kaya, ang pagsunod po natin ay sa liwanag na ng Ebanghelyo. Kaya sabi niya sa verse 13, sapagkat ang paghukom ay walang awa sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero sabi doon, ang awa ay nagtatagumpay laban sa paghuhukom. So para maiwasan yung sin of partiality, ang ginawa ni James, ibinalik ni Santiago ang church na ito sa pagiging maawain ng Diyos. So kung naging maawain ang Diyos, ang implikasyon din noon sa isang mananampalataya ay ang pagiging maawain natin. Kaya bilang mga tao ng bagong tipan, ang pagsunod na natin sa kautusan ay sa liwanag na ng Ebanghelyo. Hindi na ito kabigatan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, my yoke is easy. At ito ay magaan, ang kanyang pamatok ay magaan. Because of the greater indicatives of the new covenant, the imperatives are not relaxed, but in fact are strengthened. Hindi po pinalambot ng Ebanghelyo ang kautusan. Hindi po kontra ang Ebanghelyo sa kautusan. Kapag pinag-usapan na ang buhay ng mananampalataya, anong sinabi ng ating confession? The law and the gospel sa isang believer swiftly complies. Ganda po ng word na ginamit, sweetly. May harmony ang law and gospel. So hindi po pinalambot ng Ebanghelyo ang kautusan. Sa halip, ito ay mas pinatibay dahil hindi na lang ito nakasulat sa isang tapyas ng bato in kontra sa lumang tipan. Ito ay nakasulat sa puso natin in the new covenant. Jesus says in John 13:34, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." So yung sinasabi dito ni James ay ine-echo lang niya yung mga pagtuturo ng Panginoong Jesucristo. We must take note that this new commandment to love one another ay hindi talaga new. Dahil identical ito sa Old Testament laws. Leviticus 19:18, hindi na po bago yung sinabi dito ni Jesus. But when Jesus speaks of the new commandment to love one another, in the same way as He has loved them, ito na po ay in the light of the new covenant. God's gracious dealing with His people, yung indicative ng new covenant, provides the reason why they in turn should show the same type of graciousness. Kung ano yung ipinakitang awa at biyaya ng Panginoon in the new covenant, ito dapat yung i-emanate natin, i-imitate natin kung paano natin ituturing ang ating kapwa mananampalataya. At ito ay masayang tugon natin sa pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Remember the triangle principle of Dorian, na dinidil mo na ang bawat tao, not directly, pero tinitingnan mo ang Panginoong Hesukristo, mediated, yung pagtingin mo sa iyong kapwa mananampalataya. Kung paano ang Diyos ay nahabag sa atin, gayon din dapat tayo sa iba. Kaya ang Ebanghelyo ni Kristo ang tanging panagot sa kasalanan ng pagtatangi.
Kung ang isang taong makasalanan, karapat-dapat na hatulan sa impyerno ay tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo, sino tayo para hindi tanggapin ng ating mga kapatid? Tayo na kinahabagan rin lang. So kasama rin po dito yung pagtrato natin sa mga under ng discipline. Of course, may nuance tayo kapag unrepentant, iba yung dealing doon. Pero yung mga under ng discipline na repentant, hindi po dapat sila inilalayo sa fellowship. Dahil lalo nga dapat silang isinasama. Nagbago yung position ko dito. Dati, yun lang yung view ko na kapag ikaw ay under ng discipline, regardless kung repentant ka man or unrepentant, bawal ka sa table, bawal ka sa fellowship. Pero sa pag-aaral, sa pakipag-discuss, hindi kung repentant, gift yun ng Ebanghelyo. Kaya, sino tayo para hindi kahabagan ng ating mga kapatid? Kaya bilang hamon sa kasalanan po ng pagtatangi or favoritism, alalahanin po natin ang awa at pag-ibig ng Diyos sa atin. At ibigin natin ang ating kapwa kung paano tayo inibig ng Diyos. 1 John 4:11, mga kapatid, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, yung ibig sabihin ng gayon, sa previous verses ay ipinadala niya ang kanyang tanging anak bilang propitiation for our sins, panagot sa ating kasalanan. Kung inibig daw tayo ng Diyos ng gayon, ay binigay niya yung dinider niya, ang Panginoong Jesucristo. Ang challenge ni John the Beloved, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. So, ang fellowship po ay hindi click by click. Dahil click kayo, gusto ko yung mga preference niya, okay, go tayo. Hindi. Mas natetest, mas napapakita nga ang pag-ibig. Kung may magkakaiba tayong gusto, pero nagsasama-sama pa rin tayo, yun yung test ng pag-ibig. Hindi yung click na may parehas tayong gusto, therefore gawin natin. Hindi. Pero dahil isinusuot mo yung humility ng Panginoong Jesucristo na hindi niya itinuturing yung kanyang sarili bilang mataas sa iba. Kahit hindi naman yun talaga yung preference mo, pero dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa, ay gagawin mo. So hindi po natetes ang pag-ibig pag pare-pareho po yung gusto natin. Maging echo chamber lang tayo. At apapat lang natin yung ating mga balikat. Ang test po ng pag-ibig ay pag may conflict, may pagkakaibang preference, pero pinipili pa rin natin ang bawat isa na magkasama. At yan po ang sinasabi ni Santiago. Ito ay pagsunod sa royal law, sa kautusan ng Panginoong Jesucristo in the new covenant. At ito ay law of liberty. Ito ay kalayaan na para sundin ang Diyos, ang kanyang kautusan ng mayroong pag-ibig. At ito po ang implikasyon ng Ebanghelyo sa isang mananampalataya at sa isang iglesia. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa paalaala ni James, ni Apostle James, na napaka-practical nangyayari. Pero maganda po na nakita namin na dinil na pala ito na matagal ng panahon ang kasalanan ng partiality and favoritism. Salamat po na walang ibang panagot sa partiality while makakatulong po yung mga informal fellowship. Pero nakita namin na ang pangunahing panagot sa kasalanan ito ay ang katotohanan ng Ebanghelyo. Particularly, ang unconditional election ng Panginoon at ang kanyang mercy sa kabila ng aming pagiging makasalanan. At ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po nawa kami ng biyaya na magawa kung ano man po yung wisdom na itinuro niyo po sa amin, na itinuro ni James sa kanyang sa salita na ito. Nawa ay iwasan nga po, kalabanin po namin ang sin of partiality
dahil ito po ay salungat sa Ebanghelyo at sundin po namin ng may kagalakan ng inyo pong kautusan bilang implikasyon ng inyo pong Ebanghelyo sa aming buhay. At gamitin niyo po ang mga salitang ito para po sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Nawa makita nila ang sinasabi ng inyo pong salita na walang makakasunod ng perpekto sa kautusan. Ang nakasunod lang ng perpekto sa inyo pong kautusan ay ang aming Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo po sila ng pananampalataya, ng bagong mga mata, ng bagong puso, upang makita nila ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. At sa amin naman pong mga mananampalataya, kayo po ang mag-mortify ng kasalanan ito at paltan po namin ito ng virtue of love at ibigin po namin ang aming kapwa kung gaanong inibig niyo po kami. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pangangaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.